sa tubig at lalaking ang bawat kilos, numero, mga kakaibang ugali na hindi alam o hindi nasasakyan ng marami sa atin. Sakit na pala. Si Clarence, ang mga switch ng ilaw, hindi lang isa o dalawa, kundi 10 beses niyang paulit-ulit na chine-check. Just to make sure na gumagana siya before I leave the place, nakapatay siya. And para kampante ako na nakapatay na siya for how else. Ang mga gripo, paulit-ulit niyang binubukas-sara. Gayon din ang mga pintuan, hindi niya pinatawad. Kung tutuusin, kamakailan lang naman daw na parang virus na dumapo kay Clarence ang paulit-ulit na mga gawaing ito. Pero pakiramdam niya, habang buhay na siyang nakatali rito. It all started yung sa shower, yung knob. Kakapatay bukas ko ng shower, naputol yung knob, tapos yung water nag-overflow. Doon ako natakot. After nun, hindi lang shower yung sinecheck ko, nandun yung switch ng lights, tapos yung plugs. At kahit pa raw nakalabas na si Clarence ng bahay, bumabalik pa siya ng kondo para muling mag-check ng kung ano-ano. Papunta akong school one time, tapos biglang pumasok sa utak ko na patay ko ba yung shower, na patay ko ba yung ilaw. So bumalik pa ako para lang i-check, tapos paulit-ulit na naman. Kaya most of the time, nalilate ako for school. Sa kabila nito, hindi siniseryoso ni Clarence ang kanyang kondisyon. Actually, I've already tried it before. Kunwari, sige, 4 times ko na lang or 5 times ko na gagawin. Pero hindi pa rin, hindi ko siya, whatever I do, hindi ko siya mahinto or ma-minimize kung ilang beses ko siya ginagawa. Kasi darating talaga sa point na gagawin ko talaga, paulit-ulit. Ang call center agent naman na si Marco, hindi niya tunay na pangalan. Pagkagising pa lang daw niya, para na siyang nakaprogramang robot. Work ko starts at 10. So, ang gagawin ko, pag bago ko matulog, i-alarm ko yung cellphone ko ng 5:30 pa lang. Pag nag-alarm ng 5:30 yun, magigising ako, i-alarm ko ulit siya ng 6 o'clock. Pag nagising ako, i-alarm ko ulit siya ng 6:30. So may mga 30-minute interval siya hanggang sa umabot siya ng 8:30, dun pa lang ako babangon. At kung sa tingin nyo, napaka-metikuloso nyo na sa pag-aayos ng inyong buhok, paano pa kaya si Marco? Pagka magsusuklay ako, ipapantay ko yung paa kong ganyan. Tigan ko muna ng mga 5 to 7 seconds bago ko kukunin yung suklay ko. Tsaka ako magsusuklay, siguro mga 6 na beses. Basta makakita ako ng salamin, kahit sa kotse-kotse lang, yung mga tint lang. Gaganon ko pa rin yung sarili ko. Sa mall, madalas yan. Kapag napapadaan ka sa mga salamin, reflection ka. Nakakalungkot minsan dahil minsan tinitingnan ko na ng mga tao pero ako magawa eh. Hindi rin siya basta-basta nakakaalis ng bahay. Pupunta na ako sa kotse. Yung garahe ko, yung remote. Iikot ko muna yung kotse sa village. Kahit alam ko nang nasara ko na. Babalik pa rin ako dito, i-check ko kung sarado na yung garahe. So, dati, 3 beses pa yun eh. Ngayon, 2 na lang dahil lagi nga akong nalilate. Sa opisina, tila may nakakapit pa rin daw sa kanyang sumpa. Bubuksan ko na yung PC ko. Ang daming system sa amin na kailangan buksan eh. Siguro mga nasa 8 or 10. Nahayaan ko lang bumukas yun. Pag bukas na siya lahat, sasara ko uli isa-isa. Make sure ko na na-log out uli sila ng isa-isa. Tapos bubuksan ko na naman uli. Ayan itong pink na to, mga 5 years ago na yan. Ang nakakaalarma rito, tila umabot na sa puntong nasasaktan na ni Marco, pati ang mismo niyang sarili. Sinabon ko ng sinabon yan hanggang sa maubos yung isang sabon. Hanggang sa nagliit na yan. Kinamit ko ng tiyan, hanggang sa nagsugat-sugat na talaga yan. Basta pag may nagkamali lang na pakiramdam ko sa katawan, hindi ko tatantanan. Ayon kay Dr. Dulce Sahagun, psychiatrist,
ang mga taong may kakaiba at paulit-ulit na kilos at pag-uugali na hindi nila mapigilang gawin, merong OCD o Obsessive Compulsive Disorder. Yun ang mga behavior na that comes after the thought, na pag merong hindi nila nagawa, pwedeng may masamang mangyari. So, parang ang nangyayari, itong automatic behaviors ng mga to, ginagawa para ma-relieve yung anxiety. Bagamat hindi pa naman daw maituturing na malalang problema sa pag-iisip ang pagkakaroon ng OCD, maaari pa rin daw itong magkaroon ng malaking epekto sa isang tao. Alam nilang mali yung ginagawa nila, no? Kaya lang hindi nila makontrol. So, pag hindi na sila makapag-work, hindi na sila makarelate sa iba, nagkukulong na lang sila kung minsan, that yun ang disorder. It becomes a disorder. Gayunpaman, maaring kontrolin ang OCD. We give them medications, we do psychotherapy. Tapos at worst, yung talagang resistant, nag-stereotactic surgery sa brain. I think the goal is yung quality of life. No? May disorder ka, the thing is, yung para maging happy ka naman sa buhay mo, mabawasan yung compulsion mo. Pero hindi raw lahat ng paulit-ulit na gawain at ugali ng isang tao dahil sa OCD. Para sa 61 anyos na labanderang si Aling Belen, normal lang ang paulit-ulit niyang pagkuskus bigat sa kanyang mga labada. Pero hindi ang labis at paulit-ulit niyang pag-inom ng soft drinks. Sa loob raw ng isang araw, hindi lang isa kundi 4 na boteng family-sized soft drinks ang kanyang nauubos. Mas marami pa sa naiinom niyang tubig. Kasi ang tubig, pag uminom ako, sa isang baso ganyan lang. Wala akong nalalasahan sa tubig. Parang hindi rin nababasa akin lalamunan. Talagang hinahanap ko yan. Parang hindi ako kontento sa isang araw na hindi ako makainom. Araw-araw, gumagastos si Aling Belen ng humigit kumulang 70 pesos para sa hilig niyang inumin. Hindi ako manghinayang kasi gusto ko talaga makainom. Tulad ngayon, nanunuyo na ang aking bunganga na naman, pati labi ko. Sa kanyang edad, wala pa naman daw siyang nararamdamang kakaiba dahil sa kanyang bisyo. Gayunpaman, minarapat pa rin naming ipa-check up siya sa doktor. Lumabas sa pagsusuri ng doktor na mababa naman ang sugar level ni Aling Belen. Yung sugar mo sa ngayon, maswerte ka, maganda. Pero later on, yung sinasabi mo na 3 hanggang 4 na soft drinks, hindi ko maganda yun. No? Kasi unang-una, Lola, ang epekto na sa diabetes. Kasi pag tubig ang iinom ko, matabang, wala akong lasa. Kung sabi mo matabang yung panlasa mo, meron naman tayong mga kuwan dyan yung mga lasang matamis na wala namang matamis. Kayanin ko. Baka mangyari nga sa akin, yung sinasabi ni Doc, baka yun ang makaano ko sa akin. Kaya yung sinabi niya, susundin ko. May mga gawaing hindi natin maiwasang gawin araw-araw, paulit-ulit. At natural lang na may mga bagay tayong kinahihiligan. Pero dapat alam natin kung kailan ititigil ang mga ito. Lalo pa kung kalusugan at kapakanan na natin ang nakataya. Susunod, agree or disagree? Mas magaling nga bang magmaneho ang mga babae? Oh, sorry na. Manood pa.